So yun na, nandito kami ngayon sa Cubao. Na-invite kami sa premiere night. Kasama ko si Jelly! Yun na. Yun na, nandito na kami. Nandito na kami, sabi na lang paano kami makakapasok. Yun na, Anong nangyari? Kasama mo ba? Ay, Ang ibig sabihin ng MU, ano ibig sabihin ng MU? live story ni Tessa yan. Ibang tuloy na Wow! ang ibig sabihin po ng MU ay meron kayong ritual enjoy na Kaya namin pumasok sa red carpet. Oh! dahan-dahan. Si Kate at si Chandor. Mama yung pila. Hi, Ana! Tapos natin yung Q12 cute. Aha. At Mr. Pepe Herrera. Mr. yung po na parang after so long ang The Last Virgin. Sana ma-enjoy nyo and Yun na, tapos na. Ganda. Okay ba? Maganda. Yun na. Yun. Nakalabas kami. Hi guys. Yun na, mamaya may review tayo. Maglalapag tayo ng review. So yun guys, ang gagawin natin, i-review natin yung film. Medyo spoiler to, pwede nyo na i-cut yung video. Ang galing nung casting nila. Si Pepe Herrera, si Cherry Pie, si Saijan, tapos si Cyril, and si JC Santos. Ang ganda ng characters nila. May mga parts lang na kumakala sila dun sa role, pero hindi mo naman siya mararamdaman kasi parang yung acting nila parang sila rin eh. Pero nagulat ako na dun si Nikki Valdez at si Ketchup. Thanks to Cherry Pie and Pepe, grabe yung improvisation na ginawa nila. Ramdam mo na lahat ng jokes na nanggaling kay Pepe. In-improvise niya lang. Ang galing lang nung pagkakabalik ni Cherry Pie dun sa joke. Medyo spoiler to pero ang galing eh kasi sa bandang ending lalabas si Soliman Cruz as asawa ni Cherry Pie. Grabe, parang siya lang nakaintindi ng assignment na aralin yung backstory. Sa ilang minuto niya or ilang seconds niya, parang less than 5 minutes lang yung eksena niya eh. Than 2 minutes nga lang yata eh. Pero grabe, parang nakilala mo agad yung character niya doon dahil sa acting niya. Tsaka ni Cherry Pie. Marami lang illogical na scenes na parang hindi nagmamatch or hindi nagdidikit doon sa intention. Feeling ko syempre ginawa yan dahil for the sake na mangyari, especially kailangan nila pagtagpuin yung ansam or yung grupo. So may mga parts na shortcut na lang. Kunyari, parang nagkita si Zaijan and si Cherry Pie and then magka-cut kay Cyril. So parang doon or parang may mga parts na illogical na nangyari. Pero yun, nag-work naman, nagkita-kita sila. Marami lang parts na parang papunta ka na sa nasusuka ka na kasi hindi umalis yung eksena. Pero kasi feeling ko yun yung ina-attempt ng director or ng producers na gumawa ng film na hindi kami aalis sa lugar. Doon lang. So kwentuhan lang siya. Akala ko nga gagawin nilang treatment yung camera na umiikot sa lamesa parang sa isang Korean film na napanood ko. Feeling ko lang mas better siya kung at some point or every now and then lumalayo dun sa lamesa, like baka pwedeng bumili sa tindahan yung dalawa or hinabol ng aso yung isa. Ang point ko lang, sana lumalayo dun sa inuman session or sa isang lugar lang kasi for a full length film parang medyo nakakaumay panoorin na 30 minutes nandun lang kayo sa area. Problematic din yung camera works kasi may mga parts na instead na nagdali sila naka gimbal nandun lang naman kayo sa area, sana relays na lang yung ginamit, diba? Para hindi umaalog, ganun. Ayun yung naging tendency. Medyo may mga alog-alog. May hindi precise yung movement or hindi sakto. And also yung lente, parang medyo nakakagulat lang minsan, nag-iiba yung
perspective ng lens na hindi naman siya necessary. Dahil lang naka-gimbal siya, so kailangan niyang ilapit yung camera, ilayo yung camera. So yun, very technical siya, pero pag pinanood mo kasi siya, medyo bothering siya sa storytelling. Yun lang. Yung scoring ganun din, parang naging predictable yung scoring na nilalagay niya to the point na every time kailangang i-stress na sasabihin, lalagyan nila ng scoring. Na minsan hindi naman na kailangan kasi powerful na yung acting or yung sinabi. Also, yung editing, sayang may mga missed opportunity din na sana reaction na lang ni Saijan yung nakikita habang naririnig yung sinasabi ni Cherry Pie, parang mga ganun. Or yun, yung mga reaction shots na sana yun na lang yung nakikita, mas important. So, meron ng isang merong major transition doon na sayang, sana nangyari. Yung parang from gabi na, tapos nag-cut na sa umaga. So nag-cross resolve lang kasi siya sa umaga after mag-breakdown ni Pepe na sana may meta, di ba? Kaya may symbolism na parang bagong umaga na, may bagong pag-asa dyan, Pepe. May buwang liwayway, may tila ako ng manok, o may araw man lang dyan. So hindi siya abrupt biglang tanghali na or umaga na. Sana biglang montage lang naman yun eh. Nakatulong sana sa story. Anyway, overall since maganda naman yung payoff pag tapos ng film, satisfied ka naman. Okay din naman yung point A to point B ng kwento. Okay rin yung performances. So, watchable naman siya. Yun, pwede ko siyang i-recommend sa inyo. Panoorin nyo. Ang vibe niya sa akin parang nanonood ka, nakasali ka sa inuman. So parang nakikinig ka ng kwentuhan, tapos ikaw sa gilid ka lang. So yun yung vibe niya. So kung gusto mo lang naman malibang and makapulot ng lessons in life, di ba? So yun, recommend ko sa inyo siya. Okay siya. Yun lang. Bye!